Yes, sir. Sir Ted and Ma'am Angela, magandang umaga po sa inyo at sa yung mga tagapakinig. Opo, sige po. At pwede ba nating isa-isahin muna itong mga dams na inyo pong binabantayan? Unahin po natin yung pinakatuktok nito dyan po sa area. Kung meron ka ng report na nanggagaling perhaps no, sa Cagayan na dam all the way hanggang dyan sa Benguet, papunta po ng San Roque. Go ahead, sir. Yes, sir. Bali yung ang magat natin, ito po yung nasa may bandang Ramon Isabela. Ang kanya pong elevation is 188.74. Actually, Sir Ted, tumas po siya ng 5.29 meters within 24 hours. And mababa pa rin po siya dun po sa normal high water level niya na 193. But nakabukas pa rin po ng 4 na gates and a total of 7 meters. And meron po siyang total discharge na 1,416.94 cubic meters per second. Bali ito po yung dam na pwedeng makapagpabaha just in case nga po na continuous yung gantong kalaking pagbukas ng tubig dito po sa Magat and Cagayan River. Opo, itong maagat ka ninyo, but so far naman hindi siya sobra-sobra ang kapasidad na magdudulot ng mga pagbabaha along the areas na dadaanan po nitong tubig from Magat. Actually, medyo malaki po yung kasi yung inflow within sa Magat River. That's why posibleng dagdagan pa po nila ito within sa mga susunod na oras. Kasi nga po ang pinoprotektahan naman natin is ito naman pong dam. So medyo malaki po itong pinapakawalan tubig po ng Magat Dam. And yung kanya pong bank flow is at 3,000 cubic meters per second. So kung just in case na meron pa pong pagulan at saka nga po itong kasabay po itong pagpapakawalan ng tubig, so medyo posible pong tumaas po itong mga dadaanan po ng tubig na pinapakawalan ng Magat. Opo. Ito nga Manang Ted, actually meron kaming ginawang situationer para nga po dun sa posibleng daanan po and maapektuhan itong pagpapakawala ng tubig ng Magat. Ito nga po yung Ramon. Sa may mga bandang municipalities po ito ng Isabela. Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reina Mercedes, Burgos, Nagilian, Gamo, Alfonso Lista, doon naman po sa Ifugao. Bali ito Manong Ted yung mga posibleng maapektuhan ng pagpapakawalan ng tubig nito pong Magat. Opo, and I'm sure ho naman na correspondingly advised na ang mga LGUs sa mga dadaanan. Opo. Yes, correct po. Actually, noon pang isang linggo, last week, nung nagbukas na po itong Magat, although yung parang preparation nga po ito sa pagdaan nga po nitong si Typhoon Super Typhoon Yuan, nagbibigay na po kami ng situational or warning. Opo. Ito nga po sa mga lugar na ito. Okay, sige po. Ito ho namang sa Benguet area po, please. Itong ating next po na 3 dam ho na magkakakonekta. Yes, Manong Ted. Bali ito nga po yung Cascade Dam, itong Ambuklao, Bingayan, San Roque. Ito pong Ambuklao which is located po ito sa Bukod, Benguet. Bali ito yung pinaka-upstream. Ang kanya pong present elevation is 750.36 meters. May bahagyan po siyang pagtaas na 0.88 meters. But mababa pa rin po siya ng 1.64. Doon naman po sa kanyang normal high water level na 752. And although medyo mababa pa siya, but meron pa rin po siyang nakabukas. And medyo malaki po yung bukas niya ngayon. Nag-open po siya ng 8 gates na tagi 1 metro po yung taas. So bali 8 meters na total. And yung po kanyang total discharge, medyo malaki-laki rin po ito. So 1,018.65 cubic meters, yun po yung pinapakawalan tubig ng Ambuklao. And yung pong pinapakawalan tubig ng Ambuklao, sasaluhin naman po yun ng Binga, which is ang Binga naman po is nasa Itogon, Benguet. Ang kanya pong present elevation is 172.78. Medyo within 24 hours, bababa po siya ng 0.42 and mababa pa rin po siya ng 2.22 meters. Sa kanya naman pong normal high water level na 575. Ang Binga, Manong Ted, is meron pa siyang nakabukas na 6 gates, a total of 9.5 meters, and may total discharge din po siya, o yung pinapakawalan tubig niya, ng 1,119.42 cubic meters per second. Per second, no? Yes. Go ahead, sir. And yung Binga naman, yung pinapakawalan ng Binga, ito naman, papunta naman po siya sa San Roque. Which is, ang San Roque po is located sa may
Pangasinan. San Manuel, Pangasinan. Opo. Ang kanya pong elevation is 273.52. Tumaas po siya ng 2 metro within 24 hours. Aha. And mababa pa rin po siya ng 6 meters, 6.48 meters sa kanya naman pong normal high water level na 280. Opo, opo. Itong sa Roque ho naman, ngayon po ba nagpapakawala na rin to? Actually, wala pang Hindi pa, no? sir, na abiso sa amin na magpapakawala. Pero kung sakaling, dahil gawa nga po, medyo malaki po itong pinapakawala ng Ambuklaw and Bingan na pupunta sa San Roque, monitoring po kami dyan. Ititignan po namin kung gaano kabilis yung pagtaas niya. Opo. And just in case na meron nga pong malaking pagtaas at meron pang malaking pag-ulan, so posible po na magpawala dito ng tubig. Opo, pero ang San Roque ngayon, pinakikinabangan nitong kanilang hydroelectric power plant Yes, sa Miguel yes, dyan. sir. Opo. Mm. Opo, so far ano po, tumaas na rin po Agno River. Actually, ang Agno River, may nakabigay naman po kami dyan ng flood warning or flood bulletin nga po sa river, just in case nga po na, although medyo may pagbaha na rin po dyan kasi nga po medyo malakas ang pagulan na na-observe dyan. So, asahan po natin. Pero wala pa naman pong contribution ng San Roque. Ano po yan, yung mga bagsak ng ulan lang. Okay, sige po. So walang contribution sa pagtaas ng tubig sa Agno itong San Roque? Yes. Wala pa po. Nakaklose pa po kasi ang San Roque. Alright, sige po. Pero itong San Roque so far po, wala pang balita sa inyo kung siya po yung mapapakawala kasi bababa na po ng Tarlac yan. Meron na po kaming pinapalabas na precautionary sa yung release nga, pre-release just in case nga po na tumaas ito. Pero so far wala pa naman silang iniaabiso sa amin na kung Opo. magbubukas sila or what. O sige po. Itong iba, Pantabangan, Angat, tsaka Ipo, sir. Lamesa. Ang Angat, Manong Ted, which is ito naman po yung dam natin sa Maynor Sagaray na medyo kinukunan natin ng tubig dito sa Metro Manila. Ang kanya pong present elevation is 210.37. Tumaas po siya ng 1.42 meters within 24 hours. And mataas na po siya ng 0.37 meters sa kanya naman pong normal high water level na 210. And ang San Roque po is meron po siyang 3 gate na nakabukas. Ag-1 metro po yung taas. And nagpapakawala po sila ng tubig ng 450 cubic meters per second. And ito naman po yung sa Ipo din. Yung which is nasa North Sagaray, Bulacan din to. Ito po rin po nasa isang way po yung dadaanan niya. Yung tubig na pinapakawalan nila, isang river lang, Angat River din po, doon po pupunta yung tubig na binubuksan itong Ipo and Angat. Ang Ipo po, ang kanyang present elevation is 100.95. Tumas po siya ng 0.90 meters sa 24 hours but mababa pa rin po siya ng 0.15. Sa kanya naman pong normal high water level na 110. Ang Ipo, Manong Ted, nakabukas siya ng 3 gates at meron siyang 3.5 meters and a total discharge of 597.50. Gaya nga, Manong Ted, una ko nasabi na yung Angat and Ipo, isa lang po yung pupuntahan ng tubig na pinapakawalan nila. That's why, Manong Ted, nagbigay na rin kami ng abiso or situationer dito po sa Angat River. Ang pwede pong maapektuhan, ito pong ang pagpapakala ng Ipo and Angat, ito po yung mga areas likely to be affected. Yung pong bayan ng North Sagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Hagonoy, and Paumbong. Opo. namang- Hagonoy po tsaka Paumbong ang catch basin nito. Yes, sir. Itong Hagonoy, from North Sagaray hanggang Paumbong. Opo. So patuloy po itong nagpapakawala ng tubig ngayon? Yes, ang Angat medyo malaki pa yung binababa niyang tubig or yung pumapasok na tubig sa Angat Dam sa mismong reservoir. So that's why continuous pa rin yung pagpapakawala niya. Okay, sige po. Sige. Yung pong Lamesa, Manong Ted, ito naman po yung nasa Quezon City. Ang kanya pong present elevation is 779.46 and tumas po siya ng 1.03. That's why ang Lamesa, Manong Ted, is wala siyang gate. So lang siya, overflow. Yes, overspill. So hindi natin makokontrol yung paglabas niya ng tubig. Once na lumagpas siya ng 80.15, mag-exist na yun, tatapon na po yun. But mababa pa rin po siya ng 0.69 bago po mabot niya yung Spilling overflow level na 80.15. Opo. Kumusta ang nito, salinitin nito, itong Lamesa, itong source natin ng tubig?
Yes, sir, Kamagan. Yung kanyang salinity. Siguro pagka ganyang medyo baka ba't dadaan naman siya dun sa siguro medyo naman yung yung pagka ganyan medyo nagpuputik eh. Opo. Siguro Sige. dadaan naman yan dun sa ng Filtration. ng mga dams bago naman i-distribute yan sa mga tao. Opo, sige po. So ang lamesa po, hindi pa ito nasa spilling level, kumbaga. Ano po? Actually, mababa pa siya, Manong Ted, ng 0.69 dun sa Opo. kanyang overflow level na 80.15. Aha. Ba't di natin winawala yung possibility na maabot niya yung 80.15 although medyo palayo na yung bagyo. Opo. Pero yung mga ulan or tubig baha na galing sa bundok is posibleng pababa pa yan papunta ng reservoir ng lamesa. Sige po. Itong Pantabangan, sir? Unahin ko lang sir itong Upper Wawa. No? Sige po, Ang Upper Wawa is 133.67. Tumaas siya ng ang Upper Wawa, Sir Ted, nasa may Rodriguez, Rizal. At tumaas siya ng 8.31 kasi nga medyo malaki ring ulan yung na-observe namin dyan. Tumaas siya ng 8.31 and mababa pa rin po siya ng 1.33. Actually, ang Upper Wawa, Manong Ted, is overflow rin siya. Not gated din siya. Wala rin siyang gate. So, ang kanyang overflow level is 135 meters and mababa pa rin siya ng 1.33. Opo. Yun naman, Manong Ted, yung Pantabangan Dam, which is nasa may bandang Nueva Ecija. Ang elevation ng Pantabangan is 215.78, although tumas din siya ng 1.44 meters, but mababa pa rin siya ng 5.22 sa kanyang normal high water level na 221. Actually, Manong Ted, itong Pantabangan, hindi pa nag-aabiso na magpapawala sila ng tubig. Opo. Sa Kaliraya? Ang Kaliraya, Manong Ted, 287.29, although tumas naman siya ng 0.43 meters. Oo. Pero hindi pa rin po spilling level? Actually, ang Kaliraya naman, Manong Ted, hindi siya nag-i-spill or what, Actually, ang tubig kasi ng Kaliraya is pupunta sa Kaliraya. Na ang pinaikot-ikot Kaliraya sa may Manila Bay, Laguna de Bay. So, parang pinaiikot lang nila yan. Pagka walang tubig sa dam, iniakit lang, hinihigop nila papuntang dam. Okay. Then, pagka sila ng power generation, papunta lang siya ng Laguna de Bay. Opo. Para po sa sa power plant. Yes, for power plant ang purpose niyan. Sige po. So salamat po na marami sa inyo pong update, sir, at kami makikibalita kung kinakailangan din po na magamit niyo po ang aming pong pasilidad sa anunsyo. Lagi pong bukas po ang aming pong network. Salamat po, sir. Sir, salamat din. Maraming pong salamat and sa mga taga-subaybay. Thank you. Si Elmer Caringala, ang naka-duty ngayon na hydrologist ng Pag-asa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!